Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Sa pangalan ng channel na ito at sa pangalan ng ating Panginoon ay muli pong nag-aanyaya ang inyong lingkod na tayo po ay sama-samang mag-aral at tumunghay sa mga salita ng Diyos mula sa Biblia o mga banal na kasulatan. Pagaman alam na po natin ang tao ay darating sa kanyang kamatayan, mas mabuti po na ating maklaro o maliwanagan ang ilang mga bagay na kung minsan ay hindi po naaayon sa salita ng Diyos, gaya ng paniwala ng iba na kapag masama raw ang tao o masamang damo kung tagurian ay mahaba daw ang buhay. Hindi po totoo yun eh. Manapa, salungat yun sa nakasulat sa Biblia. Ito po aking babasahin at ito ang ating pinakatekstong batayan. Dito sa Ecclesiastes 7:17, huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Malinaw po rito na merong tagubilin eh. Huwag kang magpakasamang lubha. O edi yung magpakasama galing sa word na masama. Huwag kang magpakamangmangman. Bakit daw po? Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Yung huling bahagi, rhetorical question yun eh. Ibig sabihin, tanong, naroon ang sagot. Anong ibig sabihin nun? Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Mamamatay agad. Hindi hahaba ang buhay. Sino bang tinutukoy dito? Yung masamang tao. Kaya nga ang sabi, huwag kang magpakasamang lubha. Bakit? Mamamatay ka agad. Yun ang ibig sabihin eh. Huwag kang magpakamangmangman. Nalubha, bakit? Mamamatay ka ng wala sa panahon, mas maaga sa panahon na itinakda. Kasi ang buhay ng tao, kung ilang buwan, ilang taon, ilang araw, tinakda yan ng Diyos mga kapatid. Merong tinakdaan ng 70, may tinakdaan ng 80, merong higit pa. Pag sinabing bakit ka mamamatay bago ang iyong kapanahunan, ibig sabihin iikli ang buhay. Kaya nga dito malinaw yung masama, hindi ibig sabihin hahaba ang buhay na gaya nung sabi nung iba, masamang damo yan, matagal mamatay. Hindi po totoo yun. Para malinaw sa atin. Anong halimbawa? Yung masama, kung araw na araw o broad daylight, gumawa ng pandarambong o panghuhold up, pagkatapos nung masabat ng mga law enforcers, nakipagbarilan, mas malamang kaysa hindi, mamatay siya. Kaya nga kuminsan meron tayong sinasabi untimely death. Hindi pa nga dapat mamatay. Bakit namatay agad? Nagpakasama siya. Nang hold up na, nagnakaw na, nakipagbarilan pa, lumaban pa sa mga tagapagpatupad ng batas. Yun, anong sabi ng salita ng Diyos? Mamamatay ka bago dumating ang iyong kapanahunan. Kung ang takda sa kanya ay 80, baka wala pang 40.
patay siya agad. Kaya hindi totoo yun yung sabi na pag masamang damo, mahaba ang buhay. Hindi rin naman totoo yung sabi pag mabait o mabuti agad kinukuha ni Lord. Hindi po yan ang batayan. Dapat po nating maalaman na ang tao nga ay tinakdaan ng kamatayan at tinakdaan ng mga araw na kanyang ilalagi sa balat ng lupa. At sana malaman po natin na bagaman ang tao ay merong takdang mga taon na ilalagi sa lupa, mabait ang Diyos pwedeng merong kontribusyon ang tao para humaba ang buhay, ngunit meron din namang kontribusyon ng tao para hindi humaba, manapa ay umigsi ang kanyang buhay. Eto na nga. Iigsi ang buhay ng tao kung siya magpapakasamang luba. Hindi hahaba ang buhay ng tao kung magpapakamangmang siya na luba. Anong ibig sabihin? Uminom ka ba naman ng lason Hindi hahaba ang buhay mo doon. Sumama ka doon sa mga kapatiran na may mga Greek word na alam mo namang dyan babarugin ka ng usto. Ayun. Madadali ang buhay ng tao. Pero yun ay isa lamang dun sa hindi kaaya-ayang side. Pwede naman ding humaba ang buhay ng tao kaysa dun sa ipinataw ng Diyos na buhay niya na dapat niyang ikabuhay sa lupa. Pero bago yun, tingnan muna natin. Mabuti, masama, mamamatay. Sino pa? May pinipili ba yung kamatayan, mga kapatid? Basahin natin dito sa Ecclesiastes 2:16, yung huling bahagi. At kung paanong ang pantas ay namamatay, ay gayon ang mangmang. Kahit pantas o marunong o brilliant o genius, mamamatay din yan Kahit din mangmang, hindi nakapag-aral o ibinubuno ang lapis o yung ballpen, mamamatay din yan Wala sa dunong o kakapusan ng dunong ng tao ang sinasabing pagdating ng kamatayan. Hindi yun hindi yung dunong o kamangmangan ng tao ang dahilan kaya siya namamatay. Ang kamatayan mababasa rin natin sa Ecclesiastes panukala sa bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kamatayan, takda ng Diyos sa ibang salita. O sino pa? Lucas 16:22, mayaman, pulubi, mamamatay yan Ito, basahin natin. Ibig sabihin, yung kumakain ng masarap, na nagdaramit ng maganda, o yung pulubi, ang kinakain pulot o pagpag, mamamatay din pareho yan At nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, Lucas 16:22. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Kahit mayaman ka, maganda ang iyong bahay, nagdaramit ka ng maselan, first class, linen, wool, kahit na ikaw ay nakatupi ng mamahalin, ng imported, ano ba yung tupi? Nilalagay po yung sa ulo kapag nalulugas ang buhok ng lalaki.
Kahit imported pa yan, made in Hong Kong, mamamatay ka rin eh. Mga kaibigan, yun ang alam naman natin yun. Oh? Mayaman, mahirap, nag-aral, hindi nag-aral, hindi maka-English, magaling mag-English, mayaman, sa lahat ng bagay, pagkatapos, mabuti, masama, ano pa? Politician, hindi politician, may confidential funds, walang confidential funds, mamamatay yung mga yan eh. Kaya lang, bagaman sinasabi sa Biblia, ang kamatayan ay nararanasan ng lahat, dapat din nating maalaman sa Biblia, may exception din yun, na hindi lahat mamamatay. Gaya ng ating mababasa dito sa Mateo 16:28, ganitong nakasulat. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus Christ, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. May exempt doon sa sinasabing itinakdang kamatayan. Sabi ni Jesus Christ, Mateo 16:28, sa anumang paraan hindi matitikman ang kamatayan. Kaya nga, parang kinaklaro natin nililiwanag natin Yung iba alam na natin. Ano po yun? Nalalaman ng buhay, siya mamamatay. Pero meron taong hindi mamamatay. Bagaman nakasulat sa Biblia, nararanasan ng lahat ang kamatayan. No? Maliwanag na yan. Pagkatapos, ang kamatayan, hindi nakadepende sa estado ng tao. Mayaman, mahirap, pulubi, o alipin. Nung araw, may mga alipin pa may slaves, o free men. Wala yun. Hindi yun ang basihan. Talagang darating sa tao ang kamatayan. Kaya lang, merong tao, contributory negligence, naaaga doon sa takda. Kailan yun? Pag nagpakamangmang siyang lubha. Pag siya nagpakasamang lubha, nabuhay siya ng buhay ng masamang tao. Alam na natin yan. Nabuhay siya sa karahasan. Nabuhay siya sa pandarambong. Pagnanakaw, pagpatay, panghahalay. Pwedeng maaga ang kanyang kamatayan. Meron din namang humahaba ang buhay. Kaya nga, hindi yun ang batayan Yung matuwid, pwedeng mamatay agad, pwedeng humaba ang buhay. Yung masama, pwedeng mamatay agad, pwede ring humaba ang buhay. Ngayon, eto na, para sigurado, ano ba ang isang pwedeng i-contribute o gagawin ng tao para siya ay humaba ang buhay? Siyempre, pag yung mga nasa medical field ang tatanungin, balanced diet, exercise, pagkatapos avoid yung mga stress, at kung ano-ano pa, yun sa sa science at sa medicine. Pero bukod dyan, yung pagkain, moderate lang. Pagkatapos, kung ano-ano pa, yung sinasabi ng mga expert sa kanilang mga larangan. Bukod dyan, kung meron pong kontribusyon ng tao para maaga ang kanyang kamatayan, gaya ng pagpapakasama o pagiging mangmang, meron din namang pwedeng gawin ng tao para humaba ang kanyang buhay. Ito, salita ng Diyos,
Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Pag sinabing ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa, hahaba ang buhay mo. Sana mapansin natin yung kabutihan ng Diyos. Bagaman ang tao'y may takda na mga taon, araw, buwan na ilalagi sa lupa, pwede yun na humaba pa ma-stretch pa yun Depende kung susunod siya sa salita ng Diyos. Anong sabi ng salita ng Diyos? Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Bakit? Anong kabutihan? Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Hahaba ang buhay mo pag iyong iginalang ang iyong ama at ang iyong ina. Sabi rito salita ng Diyos Iikli ang buhay mo pag ikaw ay nagpakasamang lubha o nagpakamangmang. Ngayon, meron namang mga instances, kasi lahat naman na yan nasa kamay ng Diyos. Gaya ng Haring Ezekias, merong sakit na ikamamatay. Kumbaga parang cancer yun pero sa kabila nun, dinagdagan siya ng Diyos 15 years. Kasi nga, nasa kamay ng Diyos yan Ultimately, nasa kamay ng Diyos yan. Mga kapatid, bagaman meron siyang takda, mababasa naman natin yan sa Biblia, itinakda ang kaarawan ng tao at doon sa takdang yun, hindi siya lalagpas. Kung gusto ng Diyos palagpasin, di ba, yung hari nga, si Ezekias, another 15 taon, 15 years, dagdag. Kaya pwede rin yun na maragdagan ng tao, pero eto nga, may mga salita ng Diyos na sinasabi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag mong barumbaduhin, yun ang ibig sabihin. Huwag mong lapas-tanganin ang iyong ama at ang iyong ina. May pangako yung utos na yun Ang isang pangako yayaon kang mabuti, mabubuhay ka na malaon sa lupa. May extend ang buhay mo. Paano yung sabing takda ng Diyos? Takda ng Diyos, siya ang mag-extend. Walang contradiction doon. Alangan namang ang tao lang, yung takda ng Diyos lalabagin niya. Kaya nga yung pagpatay, labag yun sa utos ng Diyos at utos ng tao. Kasi tinakdaan ng Diyos ang bawat tao binoga mo, binaril mo, namatay, lumabag ka. Sa utos ng Diyos, sa utos ng tao. Kaya nga, makakasuhan ka ng kriminal Pwedeng homicide, pwedeng murder, depende. Kaya kung ang tao mismo napipreempt niya yung takda ng Diyos na haba ng buhay ng tao sa pamagitan ng ginagawa niyang paglabag sa utos, pagpatay, pwedeng i-extend ng Diyos. Ngayon, nandito, tama rin yun balanced diet, hinay-hinay lang sa mga iba't ibang uri ng pagkain. Kaya nga, nasa kamay din ng tao yung kung ayaw mong magka-diabetes, hinay-hinay ka sa asukal. Ayaw mong magka-alta presyon, siguro hinay-hinay ka sa mga taba. Depende May contribution ng tao talaga, ang science. Pero sa Biblia tayo eto, ang sabi, ibig mong humaba ang buhay mo, igalang mo ang iyong ama at ina.
Tapos yung ayaw mong umigsi ang buhay mo, huwag kang magpakasamang luba. Ha? Huwag kang magpakamangmang na luba. Kaya meron ding bahagi ang tao. Yun ang dapat nating malaman. No? Kung ang tao umaga pa lang umiinom na, member siya ng IBM, inom buong maghapon, baka hindi humaba ang buhay mo niya. Masasama ka dun sa huwag kang magpakamangmang na luba, bakit ka mamamatay bago ang iyong kapanahunan. Sana po ay makatulong ang ating pag-aaral para kung ibig natin na huwag agad tayong dumating dun sa sinasabing kamatayan, alam na natin, hindi tayo magpapakasama, hindi tayo magpapakamangmang. Hindi ibig sabihin nun, pwede pala brother, masama din. Hindi po. Iwas nga bawal nga yung masama Yun ang dapat nating malaman. Doon tayo sa mabuti Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ano ang mabuti? Utos ng Diyos. Ibig nating humaba ang buhay. Sumunod sa salita ng Diyos. Igalang mo, ibigin mo ang iyong ama at ina. Hanggang dito po muna at salamat po sa inyong pagsubaybay.